Yo, what's up mga pare? It's a good day. At ngayong araw ay meron na naman tayong panibagong spot na pupuntahan. Samahan nyo akong lakbayin at puntahan ang tinatawag ganda ng Quirino. Ang Landingan Viewpoint sa Nagtipunan, Quirino Province. Ngayong araw pa lang para maaga tayo umalis. Pagkatapos ating mag-almusal ay lumakad na tayo kagad dahil baka umulan pa, dahil ngayong ride na to ay medyo makulimlim. Kung nakikita nyo ay medyo makulimlim yung kalangitan. Sana naman hindi bumuhos yung ulan hanggang makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Iba talaga ang binibigay na hangin kapag sa umaga ka nag-start mag-rides, kasi hindi pa mainit, malamig pa yung simoy ng hangin. Sakto, at buti makulimlim. Sana ganito lang hanggang mamaya. At yung mga pa dito sa area na to ay makikita nyo yung tulay na aking daanan dun sa unahan. Yun yung parang katulad sa dinaanan natin kanina, kaso mas maiksi lang yung unang yun. Ito mas mahaba siya. Yan, nakikita nyo yung ilog ng Cagayan River, kaliwa kanan. Ang ganda ng ang haba ng niya. Mahaba yung design ng tulay hanggang dulo. Diba? Ang ganda. Ang ganda talaga pag masdan ng paligid. Grabe, kahit saan ka lumingon, kaliwa, kanan, puro green ang iyong mga nakikita. Puro maisan, kasi dito nga pala sa hanggang Isabela, magmumula Isabela, kasi yung Isabela corn capital yan of the Philippines, Isabela. So lahat ng mga nasa paligid niyan ng mga lugar puro mais talaga. Pangalawa na lang yung tubo. Yan, binabaybay na natin yung papuntang, nandito na tayo banda sa lagpas na tayo ng Itchagi. Papasok na to ng Nagtipunan. Iyon ay nandito pa rin tayo sa kahabaan ng Nagtipunan. Papunta na tong Aurora. So may boundary dito, papasok na Aurora. Yun yung may mapapuntang Baler, Kasiguran, tsaka Dinapig, Isabela. Yun, doon na yung papunta doon. At dito pag diniretso mo, yun yung Palandigan Point na. Ang mali ko lang dito mga par ay simula nung umalis ako kaninang umaga ay hindi ako nakapagsuot na ng jacket hanggang dito, at sa makapunta na tayo doon na Landingan Point. Kaya ang dating ay nasunog ako. Pagdating doon sa lugar ng Landingan ay nasunog na ako. Tsaka ko lang naisip na mag-jacket yung pauwi kung kailan nasunog na yung balat.
Na-sunburn na ako, nasunog na yung balat ko hanggang pagdating doon sa landingan point. Ang mali ko pa ay kung kailan nasunog ang aking balat, ay doon pa lang ako nag-jacket pa uwi. Nung mga time kasi nito mga par, masyadong makulimlim at hindi ko masyado naramdaman yung init ng araw. Kaya naging kampante ako, akala ko hindi ako masasunburn kasi hindi naman mahapdi sa balat. Yun ang akala ko dahil habang tumatagal, humahapdi na siya at naluluto na pala yung balat. Kaya importante pa rin talaga na magsuot tayo ng jacket, may araw man o wala. At yun mga par, binabaybay na pala natin ang Mandela Quirino. Malapit na to sa may landingan point. Bago tayo makarating ng landingan point ay meron pa tayong papasokin na mga maliliit na zigzag. Naisip ko mga par, paano na lang kapag nasiraan ka sa gitna ng kalsada, lalo na sa gantong itsura ng lugar na walang mga motor shop na mapag-aayusan, tapos bibihira lang din yung mga gasoline station na mapagtatambayan mo or mahinga mo ng tulong pag sa ganito. Kaya ang magandang gawin mga par, bago tayo bumiyahe ay dapat lagi natin i-check yung mga sinasakyan natin, mga motor natin na dapat lagi nasa kondisyon bago tayo umalis, para kapag nasa ride tayo ay hindi tayo maabala sa ating biyahe. So hello mga pare, nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinakamagandang spot dito sa Quirino, ang Landingan Viewpoint. Maswerte tayo mga pare kasi nung pumunta tayo dito ay nasolo natin yung lugar, walang katao-tao. Ang ganda ng spot dito sa Landingan Point. Ang babayaran nyo lang ay 50 pesos entrance fee. Tas yun, makakalibot na kayo sa buong area. Meron din pala silang kapihan dito. Nagtitinda sila ng kape.
Sa ngayon ay dito ko na muna tatapusin itong quick rides ko dahil solo lang ako nag-rides. Sa susunod ay magbabalik camping na tayo. Kaya abangan nyo lang ang susunod na ating mga paglalakbay. Like, share, and subscribe. Peace!